Nag-post si Senador Lacson, ang nakalagay doon, Ang kinuha ko yung meron anyang maingay na pusa ayun, sa kamera. yun. Sa lower, Tama, sa lower, oo. ganon. Tapos sa itaas naman daw, merong asong kahol ng kahol. Bakit ba tumatahol ang aso? May nakikitang kahina-hinalang tao. O kaya naman Lalo na kung magnanakaw. O yan, naku, delikado. Oo. Bakit mo gustong patahimikin yung asong tumatahol? Kung may magnanakaw, dapat ka pasalamatan mo yun, di ba? Dapat. Kasi pag ang aso, wala ayaw tumahol. Alam mo na may mga mandurukot sa paligid, sa bahay mo, makit sa bahay mo. Ang tawag dyan, piping aso. Oo, palayasin mo yan. Walang pakinabang yan. Ayun nga. Hayaan mo lang tumahol. At yung pusa naman, kapag ka may daga, doon sa paligid niya, at hindi man lang, ang ginawa ay hinahagod, dinidila-dilaan pa yung daga. Ay, delikado. Ay, yung daga ay nangunguha ng ulam eh. Di ba? Nangunguha ng mga mumot. Ang tawag nga doon, bite eh. Peste yan eh. Kaya pagka may issue ng tungkol sa nakawan, may mga asong may ingay, hayaan mo lang sila, di ba? Kasi kapag sinabi mo, tumahimik kayo, maingay kayo, mga aso kayo, baka mapagkamala na ikaw yung magnanakaw, di ba? Baka mapagkamalang kasabwat mo yung magnanakaw eh. Oo nga. Pinapatahimik mo eh, di ba? Ang ganda ng analogy mo. Himay-himayin na natin. Unahin na natin itong tungkol sa ingay, Jen. Kasi ito, serye ito eh. Ha? Ingay. Oo. Kasi serye ito ng, di ba, noong nakaraan na itinalakay na natin yung tungkol sa silence. Is, ano ba yun? Admission by silence. Ha? Oo. Kapag sinabihan ka ng isang tao, harap-harapan, na, ikaw, ganito ka eh, ha? Ganito ginagawa mo, ganyan. At hindi mo tinutulan, ni hindi ka umimik, parang... Manahimik ka na lamang, Parang okay. sinasang-ayunan mo. Silence means yes, ganun ba? Oo, admission by silence. Kaya pala yung kanta, sabi nung kanta, diba yung, sabi niya, sumagot naman siya, sagot lang niya, ewan eh. Ganun ba? Ewan ko, di ko alam. Sabi ni Mike Hanupol, ang ewan ay parang oo na rin inaasam. Si Mike Hanupol. Nadamay pa. Hindi ba si Mike Hanupol ang kumunta nun? Si... Slorak yun, alam ko eh. Ay, talaga naman. May bago, Jen, ha? Puro daplis. May bago sa patot sa dahang ito. Ito, di ba, ang nagpo-post lang naman ito si Senador Lacson sa Twitter eh. Ganun ba? Hindi wala kasi ako account ng Twitter kaya hindi ko alam. Problema, pag nag-post ka sa Twitter, kukunin nila yun, nilalagay sa Facebook eh. Ginagrab. Kaya makikita mo pa rin sa Facebook. Ayun. Ang latest ay ito. Kasi si Kiko Barsaga, Congressman Kiko Barsaga. Si Kong Miao. Yes, Miao. Okay. Ay bumapatikos din kay Senador Lacson nandyan eh, ha? Pumupuna na rin ba sa ngayon? Nung unang-una pa. Teka, So may mga pahaging na rin sa kay Senador... Hindi pahaging, direkta. Ganon? Direkta. Yung kahapon, narinig ko yung picture ng mga diskaya. Diba, sa nabas si Senador Ping at saka yung isa. Ay, parang bukod pa doon, mayroon pa sa mga naunang pahayag na tumatama kay Senador Ping Lacson. Ito yung huli, Jen, ha? Di ba, meron siyang picture na kumalat kasama yung mga diskaya? Yes. Nagpaliwanag si Senador Ping, ang sabi niya, I did not know the diskayas. And that was the first and only time outside the Blue Ribbon Committee hearings that I met them. Ayun. Ang sagot naman ni Kiko... Ang pinatutungkol niya, yung larawan na lumabas nga kahapon. Okay. Sagot niya ni Kiko Barsaga, are you sure? Sigurado ka? I thought you... Ikaw. Akala ko, ikaw ay... Hindi pa, may makasama siya. I thought you... Congressman Roy Loyola, hindi ko kilala ko ito eh. Saan yung Cavite? Itong bungad dito, yung bungad. Ng isang representante ng Imus? Hindi. Bungad? Dito, sa may... Bacoor? Hindi, kabila, yung galing ka na South Luzon Expressway. Dito. Pagpasok mo, Cavite area. Carmona. Yan ang representante ng Carmona area. Ito, sabi niya, are you sure? Okay. I thought you
Sigurado ka? Akala ko... Ikaw? Ikaw? Congressman Roy Loyola Congressman Roy Loyola? and Jos Mojica At si Jos were good friends with the Discayas. Ano kaya? Hindi ko makilala kasi ito eh. Sino ba ito, mga ito? Hindi mo makilala. Yung Roy Hindi ako makaget eh. Hindi ko Yung Roy Loyola, kilala ko as congressman. Hindi ako makarelate ng Carmona area. Paano sila magiging close nung... Yung Jos Mojica naman. Oo, at saka Diskaya. Hindi ko kasi alam ko yung Jos Mojica na yun din ba yung tinutukoy nung ano eh. Na ano yun, yung chicharon. Hindi, teacher, ano yan, yung kangkong. Kangkong chicharon. Chips. Yun nga, yun, chips. Hindi ko alam kung yun bang yun, ay yun din ang... Yung Jos Mojica. Baka ewan ko. Baka iba, no? Oo. Kasi maraming Jos. Hindi natin kabisado eh. Hayaan na natin. Una, hindi Si naman... Jos lang, kasama natin dito. Oo. Si Joshua naman yun. Hindi ho namin kilala ito. Oo. Tapos hindi namin alam ang background at hindi kami makarelate. Aaminin namin, hindi ho namin alam yan. So, yung pasaring na yun ni Congressman Miao, na para baga sa kanya ay rhetorical question ito, no? Rhetorical question yung sabi ni Kiko. Sinagot naman ni Senador Lacson yan, Jen. Ba? Sumagot, ha? Pero hindi direkta. Ito yung indirectly. Kasi si Kiko Barsaga, kung sumagot siya, direkta. Yes. Nandun yung kabilang picture ni Senador Lacson, tapos nandiyo yung sagot niya. Ganun ba talaga siya sumagot? Laging may picture ng pusa, yung tinatakpan niya. Tinatakpan niya para, may pangalan naman. Yun na nga. Tapos lagi siya may kasamang pusa. Eto naman ang sagot ni... I-assume lang natin, kasi hindi direktang sumasagot si Senador Lacson. Alam mo, yung mga ganyan, mga general talaga. Pero... Baka kasi mamaya, magkamali tayo eh. No? Pero... Mahihinuha na lamang natin. Hindi, kayo nang maghusga kung ito'y sagot niya o hindi. Asa may sagot niya? Ang sagot niya ay isang post sa Twitter. Post ulit ito. Para bagang sinasagot niya yung pahayag na ito ni Kong Kiko. Ayan. Sige. Kasi... Maganda. Labanan ngayon social media, no? Ayokong tawaging X yung Twitter. Makakagulo pa eh. Yung Twitter, alam na ng tao yan. Yan. Nag-post si Senador Lacson. Sa Instagram pala ito? IG. Alam ko, Twitter to eh. Instagram. Ang nakalagay doon... Nasaan na yung post? Dapat meron yung totoong post eh. Kasi parang direkta. Baka magkamali tayo. Hindi, kasi ito, ano na ito eh. Parang ang hinuha ko, yung meron anyang maingay na pusa yun, kamera. Yun. Sa lower. Tama. Sa lower, ganun. Tapos sa itaas naman daw, merong asong kahol ng kahol. Sandali. Ay, hanapin natin. Kailangan yung... Ayan, yan. X, sabi ko na X eh. Sabi niya, help! Tulong! Is there a veterinary clinic with an animal psychiatric ward? Meron bang clinic sa mga hayop na merong psychiatric, animal psychiatric ward? Bakit siya humingi ng tulong? Bakit nga? Kasi... We have a crazy cat that keeps meowing on the ground floor. And an annoying dog that keeps barking on the upper floor. Meron daw pusang ngiyaw ng ngiyaw sa ground floor at medyo nakaiinis na kaasong kahol ng kahol sa itaas ng hagdan. Sabihin na natin, lower house at upper house. Parang yun nga, ano? Sino yung nasa lower house? Si Meow Meow. Yan! At yung annoying dog na laging tahol ng tahol ay nasa upper house. Ayun. Hindi kami magsasabi, pero mahihinuhan nyo kung sino ang kanyang pinasasaringan o kung sa bagay na yan. Ayun nga. Ano masasabi mo dyan, Jen? So, yan ang sagot ng isang maginoo, retiradong general na bakit kaya gano'n ang banat ni Senador Ping Lacson, ano? Alam mo, siyempre, ako nasa na, pagpasensyahan mo na ako, isa ako sa mga tagahanga ng Senador Ping Lacson, noon pa, general pa lang yan, Chief PNP pa lamang. Nung maging senador, laro na.
Pero hindi ko aakalain na darating sa pagkakataon na para bagang panay na lamang ganito ngayon ang nangyayari sa kanya. Yung parinigan na lang. Parang pasaringan. Mas maganda kasi kung direkta mo na sabihin. O yun na nga, oo. Kasi Jen, may nakapansin din dyan eh. Sa post na yan. Sa style na ito. Ibalik mo. Sige. Oh. Balik mo yan. Oh. Oh. Tinutukoy niya rito isang pusang miyaw ng miyaw, di ba? Oho. At isang asong tahol ng tahol. Oh. Eto ang tanong, Jen. Oo. Bakit ba tumatahol ang aso? Lalo na kapag kagabi. May nakikitang kahina-hinalang tao. O kaya naman Lalo na kung magnanakaw. Naku, delikado. Oo. Bakit mo gustong patahimikin yung asong tumatahol? Kung may magnanakaw, dapat ka pasalamatan mo yun, di ba? Ay, siyempre. Dapat. Kasi pag ang aso, wala ayaw tumahol. Alam mo na may mga mandurukot sa paligid, sa bahay mo, makit sa bahay mo. Ang tawag dyan, piping aso. Oo, palayasin mo yan. Walang pakinabang yan. Ayun nga. Yan ang problema. Oo, na hayaan mo lang tumahol. At yung pusa naman, kapag ka may daga, doon sa paligid niya, hindi man lang, ang ginawa ay hinahagod, dinidila-dilaan pa yung daga. Ay, delikado. Yung daga ay nangunguha ng ulam eh. Di ba? Nangunguha ng mga mumot. Ang tawag nga doon, bite eh. Peste yan eh. Kaya pagka may issue ng tungkol sa nakawan, may mga asong may ingay, hayaan mo lang sila, di ba? Kasi kapag sinabi mo, tumahimik kayo, maingay kayo mga aso kayo, baka mapagkamala na ikaw yung magnanakaw, di ba? Baka mapagkamalang kasabwat mo yung magnanakaw eh. Oo nga. Pinapatahimik mo eh, di ba? Ang ganda ng analogy mo. At yung pusa naman na nakakita na ng daga, na nangunguha ng kung ano-ano, hindi man lamang umiyaw, palayasin pala natin yung gano'n. Ano? Ayun nga. Ang alagaan na natin, daga na lang at saka magnanakaw. Kaya naman nabanggit ko yan, Jen. Kasi yung dati niyang kasama, di ba si Mayor Benjamin Magalong? Kung may maingay yun, mas maingay ito. Naman. Maingay ito, si Mayor Benji Magalong. Pero nakita mo naman mukhang iba yung pinakikinggan ng marami ngayon. Meron siyang sinasabi ngayon, Jen. Oo. Alam mo, Nelson, kung bukas ay magba-vice presidential elections, baka kandidatong vice president itong si Benji Magalong. Talaga ba? Ay, nako. Sa ginagawa niya ngayon, Nelson, Pero alam ko, hindi naman ito, ha? Ito, doon lang tayo sa totoo. Palagi ko, hindi lang nahinuha ko na naman. Hindi naman yan ang motivasyon niya. Sana nga, tama din naman. Kasi kanina, ay humarap siya sa ewan ko bakit nandun siya sa blockchain bill na pinag-uusapan, yung Philippine National Budget Blockchain Act. Kasi ang gusto nating gawin ay gawing transparency yung budget. Tapos gagamit ng technology, yung blockchain technology. Medyo malalim yung blockchain technology. Kasi ito yung ginagamit sa cryptocurrency dyan. Yan daw ata hindi madadaya, hindi maluloko daw ata. Makikita mo yung pagtaas, pagbaba, makikita mo yung every seconds. So nagkaroon pa lang hearing sa Senado kahapon. Ngayong araw na ito. Kanina. Kasi narinig ko kanina, parang guest sa isang radio program. Tapos pumunta siya dyan. Ayun. Lahat ng mga sinabi niya ay sinabi niya rin dito. Okay. Pati nga yung DOH, di ba? Meron pa siyang nabanggit na yan na susunod na maimbestigan sa anomalya. Pero hindi niya naitago yung kanyang gustong sabihin dito. Okay. Kumbaga sa aso, tumahol din siya. Dyan. Kasi meron siya naaamoy na hindi maganda. Diba? Meron kasing mga... May mga nagbabalak Sumasampa doon sa bakod na gusto magnakaw doon sa bahay nila. Yung iba nakanakaw na. Meron pag gusto. Masama man pakinggan, pero kung, pero aso ang ating pinag-uusapan na nababanggit lang natin. Pero yun lang po ang ibig sabihin nun. Yes. Kailangan mo talaga mag-ingay. Yes. Para makatawag ng atensyon. At kung sa pagkakataong ito naman ay tungkol sa kaban ng bayan, hindi ho tayo dapat talagang manahimik. Ano bang sabi kanina ni Mayor Benji Magalong? Pwede ba natin pakinggan? Pakinggan natin. Sige nga. Mayor Benji. One thing that I can say is that
there's no transparency. There's no transparency whatsoever. Nakita namin yan ni Secretary Vince. Tinago lahat. And they are just so comfortable doing it. They're not afraid. Imagine, hindi man lang nila naisip na paano ang taong bayan. Nakakainsulto pa. Ayun. Ako, hinat na mahaba. Maganda yung sinabi niya dyan din. Oo. May tukol kay Saldi ko pa dyan. Parang off mic eh. Medyo malayo-layo. Wala bang iba? Wala ba ibang dyan, pahayag? Masyadong bitin eh. Oo. Tsaka masyadong technical yung binabanggit niya, no? Ang tinutukoy niya kasi... Kung agad siya ay eh. Hindi, ang tinutukoy niya dyan, sa pagbuo ng pondo, walang transparency. Tapos, sayang putol eh. Investigasyon ng ICI, walang transparency. Hindi. Parang iba ata. Hindi yan ang binabanggit niya dyan eh. Yung budget. Budget hindi kasi yung... budget, ano ito eh. So para dito, parang kinu-question niya. Hindi naman niya kinu-question ng ICI eh. Hindi. Opo. Paltan natin yung lower third. Hindi ICI ang walang transparency dyan. Kaya kanina ko pa pinatatanong yan eh. Yes. Pero pinakinggan ko, yan ay tumutukoy dun sa pagbuo ng budget. Okay. Walang transparency at parang hindi sila natatakot na ito ay ilagay kung saan-saan at ayun nga, kunin, nakawin. So yun ang tinutukoy pala niya. Oo. Meron pa nga sinasabi, ganyan na ba tayo? Kawalang hiya ngayon. Kaya dapat, parang nahihinuha ko na na kung bubuin natin itong blockchain, hindi mo na basta-basta kung saan-saan madadala yung kasi mula sa may history yan eh. Mula sa pinagmulan hanggang sa real time. Yan kasi medyo technical talaga yung blockchain. Hindi ko naintindihan talaga yan. Halimbawa, tumingin ka sa cryptocurrency, di ba? Sa Bitcoin. Makikita mo yung presyo niyan mula nung noon pa hanggang ngayon. Parang ganun. Sa ganun idea ko lang, ha? Oo. Para ma-monitor mo yung pagbabago ng budget. At gagawing accessible. At makita natin. So, madaling i-double check kapag ka naka-blockchain. Yes. Lahat na lang, hindi lang DPWs, lahat na. Lahat ng pinagugulan ng gobyerno. Tama naman. Tama, para magbabantayan tayo ngayon, di ba? Kasi pagka nakita mo, meron palang ganitong pondo para dito sa aming bayan. Hahanapin mo ngayon, bang pondo ito? Ano na ba status ito? Ito pala ay gagamitin sa paggawa ng tulay dito. Ang nakalagay, 50% completed na. Puntahan mo ngayon yung tulay. Wala naman makakapagreklamo ka. So, kung may blockchain, madaling makita yung madaling ma-access, madaling real time pa pala yan, no? Kung magagamit, kung ma-aprobahan ito. Nako. Anyway, di maganda pala yan. So, masasabi natin, Nelson, balikan natin yung usapin ng Congressman Miao, Senator Ping Lacson, at saka yung tinutukoy niyang annoying dog, mukhang kung sino man ang tinutukoy niya doon, Mukhang mali siya doon. Mukhang mali siya ng... Mukhang mali ng analogy siya. Analogy, kasi mabubutasan siya eh. Kasi ang issue, nakawan eh. At ginamit mo aso, talagang tatahol yung aso pag kami magnanakaw, di ba? Nga, kapag kayong aso mo, alam mo na may magnanakaw, pumapasok sa bahay niyo, hindi mo kadalat. Dilaan pa yung paano. Ibig sabihin, kilala ka. Yung aso, tsaka yung magnanakaw, magkakilala. Baka nagpa-picture pa yan dyan. Nako po, disgrasya. Nako. Ayan. Kaya, anyway, baka naman kasi... Kung sino-sino lang may gawa ng mga gano'n na. Baka yung isang reporter nagsabi sa kanya. Oo nga. Ay, nako. Anyway, doon sa atin pa pong mga mainit na issue, mamaya pala, Nelson, ituloy natin. Mukhang lumaki ang problema. Ni Attorney, Ichi? Pichi ba yun? Pechi. Ang ating kasing executive producer, Natalie Pichi. Ito naman ay Pechi. Ano ang pangalan nun? Pechi Rose.
Pechi Rose Esperas. Espera, wala palang Pechi S. Rose Espera. Yan. Yun. Bakit? May Kasi- problema siyang bago? Kasi yung ating kaibigan, si Kuya Raul naman, Esperas naman yun. Oo. Ang ating kaibigan dyan sa NAIA press corps. Pero ito naman, mukhang nagkasangasangan, Nelson. May problema siyang bago? May problema sa bago. Ano yan? Ah. Mukhang hindi na yata matagpuan nito. Ganun, pati ata yung kanyang notary public, Nagsarado. nagsara, hindi na rin, Ayaw naman tumaga. kasi pinuntahan ata nung mga tao, pinicturan. Oo. Ito pala, daig pa ang convenience store pala nito. Bakit? Kasi notary public, 24/7. Bukas 20%. Bukas pala ito, 24 oras. Kahit Walang madaling 24 araw. Oo, nakalagay ito sa... Kaya pala ang daming nagpapanotaryo. Yun na nga. Oo. Kaya nga Ay, sabi- siguro nakita ni Sergeant ba si Gutesa? Master Sergeant. Master Sergeant Gutesa. Oh, bukas 24/7. Baka bumili pa ng soft drink sa loob yan. Oo nga, wala daw palang katulong. Kasi pinakita ni Senador Marcoleta sa sa Senado eh. At nakita nga doon, sarado na, tapos notary public, 24/7. Nako. Kaya niya kung pagbabatayan mo, kung totoo yun, sa lahat ng oras, talaga hindi natutulog si attorney. Aha. Ako naman, sa kabilang banda, Nelson, ako'y naaawa sa kanya eh. Sino bang nag-udyok dito kay attorney Pechi para maglabas pa ng kanyang, sworn affidavit, no? Sworn statement na pinabubulaan ng siya ang pumirma sa notaryo publiko. Oo. Ang statement nitong si retired Master Sergeant Orly Gutesa. Di ba? Siguro sabi niya, nananahimik po ako dito. Wala ako. Di ba? Dinamay-damay niyo ako dyan. Di ba? Ito pala, sabi ng ating mga kaibigan sa Bureau of Jail Management Penology, abogado pala ito na taga BJMP. Pero ito daw po ay nag-resign ba o nag-retire last year. So hindi na pala siya connected ngayon sa anumang ahensya ng gobyerno, Nelson. Ayun. Kasi akala ng iba rami ay parang connected siya sa ahensya ng gobyerno. Sabi ni Kuya Jun, yung ating kaibigan doon, ay isang taon na pala siya na retirado. So, panotary-notary na lang siya. Yun, siguro abogado, nagdonotaryo publiko. Alam mo naman yan, siguro kung makakasampung notaryo publiko ka, 200 pesos si 300. E di 3,000 isang araw din yun. Mukhang hindi nga lang ganun eh. O yun. Kasi 24/7. O yun. Dinaig ka yung convenience store, sabi ko nga sa'yo, Nelson. Anong bago? Anong bago sa kanya? Ngayon po, lumabas si Attorney Mulong Makalintal. Oh, bakit? Alam mo Diyan naman. din siya nagpanotaryo? Kinu-question ho ngayon ni Attorney Mulong Makalintal sapagkat ito pala sa mga dokumentong hawak nila, pare-parehong si Attorney Pechi Espera ang nakalagda doon sa kanilang notary public, yung stamp, Nelson. Ayan itinulad ngayon doon sa sinasabing peking affidavit ni Gutesa. Pare-pareho ng pirma. Yun na nga. Oo. Tapos yung denial niya, ang iba ang pirma. Ang problema, mas maraming ganun yung pirma niya, di ba? Oo. Yung nasa affidavit na ni Gutesa, ganun ka, mas marami, ganun ang itsura. Ako naniniwala, Nelson, na baka ito talaga totoo ang pirma, itong may ito sa babae. Nung taong Attorney Espera talaga, ha? Pero ito kasi, siguro, hindi naman siya lagi nandun sa kanyang notary public office. Baka mga tao niya, ito ang laging taga-pirma. Ay, yari siya dyan. Yun. Pinagawa niya yan. Sabi po ni Attorney Romulo Makalintal, hinihikayat po niya ang kataas-taasang hukuman. Nag-file siya ng manifestation Yes, sa Supreme Court. Ito po'y urgent manifestation of grave concern. Nako, bakit kaya? Tinukoy po ni Attorney Makalintal sa Korte Suprema na ito po palang si Attorney Pechi Rose G. Espera ang nagpanotaryo ng mahalagang sinumpaang dokumento para sa Liga ng mga Barangay sa Pilipinas. Ang dami niyan. Mga barangay eh. Alam mo ba kung ano itong papel? Para kanila, para saan? Na pinanotaryo nila. Yung kanila pong motion to intervene sa naantalang barangay at sangguniang kabataan election. So, BSKE? Kine-question nga Sa nila yung notaryo BSKE. po. Yes. So, may mga sinumpaang salaysay sila. Yes. Pinanotaryo dito kay Espera.
ganitong yung notaryo, katulad nung kay Gutesa. Yun ang parehas na parehas ang sinubmit pirma. sa Supreme Court. Yes. So pagka itinanggi ni attorney na siya yung pumirma kay Gutesa, Sasabihin peke din yung... lahat ng mga pinail nila doon, peke lahat. Ay, yun ang suma total nun. Ay, grave concern nga yan. Oho. Ay, maliban na lamang kung magpalabas ng panibagong pahayag. Nako po. Mukhang wala, tahimik na tahimik ngayon sa Attorney Espera, no? Ano bang pinasok niyan? Oho. Nais daw pong malaman ni Attorney Macalintal kung personal na humarap ang mga intervenor kay Attorney Espera. Bakit naman siya naghinala? Ibinunyag niya na ang dokumento na umano'y nagmula sa iba't ibang lugar. Nasaan ha? Oo. Sa iba't ibang lugar ng bansa ay... Luzon, Visayas, Mindanao. Yes. Ay napanotaryo raw sa iisa at parehong araw Saan yan? ng isa ring notaryo publiko. Oh. Baka naman hindi lang 24/7, may branches yan, buong lahat ng barangay meron. Baka po may branches. O kaya naman, baka naman nagsama-sama yung kasi liga ng mga barangay ito. Ang pinagsama-sama. Nagsama-sama sila. Sabay-sabay ni notaryo. Oho. Nako, kahina-hinala nga yan. Tapos yung pirma ay dun sa... Katulad ng pirma kay Gutesa. Yun. Patay tayo Baka dyan. hindi rin si Attorney Espera mismo, Nako. personal, ang pumirma nun. Madidisbar yan dyan. Nako po. Kaya nga, duda po si Attorney Macalintal sa posibleng imposibleng magkatipon sa Maynila sa iisa Ay, hindi pala pwede. at parehong araw ang dosen ng mga kapitan. Oo. Na mula sa iba't ibang lalawigan, kabilang po ang malayong Isabela para ihanda at lagdaan ang mga magkakaparehong dokumento sa harap ng iisa ring notary public. Nako po. Ako naman, baka naman Attorney Macalintal, nasa meeting sila, convention. Baka dyan sa Maynila ginawa. Di ba? Iba't ibang lugar yung barangay. Baka naman nagsama-sama sila sa isang notaryo publiko na lang. Di kaya ganon. At binigyan din niya na ang pagpapanotaryo ay hindi po isang karaniwang gawain. Kaya ang isyu ng katotohanan ito'y dapat lamang ituring na malubhang usapin. Dapat pala grave talagang concern. maipatawag. Yung abogado, no? Ang Yun na dami nga. palang kailangan niya ipaliwanag. Maaala-ala, yun na po, yung background nito, yung si affidavit ni Orly Gutesa, ay sinabi po ni Attorney Espera na hindi ako pumirma niyan, hindi akin yan, hindi dumaan sa notaryo publiko ko yan. Nako. Kung dyan, Nelson, dito ba? Meron pa pala. May isa pang nagrereklamo. Meron pang isang nagre-reklamo eh. yung Wala dito sa mga papel natin. pero ipinakita na natin kanina. Yung notaryo naman, Jen, tungkol sa, ano ba ito? Yung Chiesa. Oo. Department of Tourism yan eh. Ayan. Tourism, Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Yan. TIEZA. At meron ata silang dyan, MOA, di ba? Oo, MOA. Ng MC Geometric Proportions Incorporated. Ayan, tungkol sa isang project ito. Tourism Center Development Project, Santiago City. Yes. Meron silang contract agreement. Ayun. Sapagkat contract agreement yan, obligado kang ipanitaryo mo yan. Sino nagnotaryo niyan? Tingnan natin. Ipakita natin. Sino pong nagnotaryo? Sino nagnotaryo? Ayan. Dahan-dahan po Now, tumataas. Yan, ha? Ayan, ang daming mga dokumento eh, ha? Sino nagnotaryo? Pechi Rose Espera! Ikaw uli! Tapos parehong-pareho ng pirma kay binlard nyo pa eh. Lumabas. Yan din. Gusto nga nating tingnan kung pareho yan. No? Ipakita mo nga yung comparison. Ayan pareho eh yung sa TIEZA, yung kay Gutesa, magkapareho. Ang iba ay yung denial. Yan ang Yari ka dyan, attorney. Ano na pala ng gobyerno yan? Ibig bang sabihin, peke yung mga pinasok na kontrata na yan ng gobyerno? Mawawalang saysay dahil sa sayo, attorney? Alam mo, nasa dlak sa malaking problema si Attorney Espera. Naawa akong bigla eh, sa kabilang banda. Sabi niya, ito na nga lang ako, nagnonotaryo na nga lang ako, pa isa-isa, 2,000 na lang. Sino kasi nagsabi sa'yo na i-deny mo? Ako, yun na lang. Yun na lang ang pinaka mahalaga siguro.
sabihin ni Attorney Espera. Bakit niya dinedeny? Bakit mo biglang dinenay? Samantalang ang daming dokumento, puro ganyan ang pirma mo. Maaaring siguro ang ginawa dyan, binaybersa. Kasi ang senaryo ng Nelson minsan, ma'am, meron po tayong dito, gusto magpanotaryo. O, sige nga, kasi kinakailangan niya mabasa yan bilang notaryo publiko Babasahin siguro, pinadala sa kanya through Viber, Telegram, o ano pa man. O, binasa, sabi sa sekretary, o sige, okay na yan. Itatak mo na yung stampad, Tapos ikaw na rin pumirma. Problema, bandang huli, na-realize niya, nung dinidinig na nasa Senado patay ka. Ba't nasa Senado ako dyan? Hindi ako yan. Nakalimutan niya na marami nang ginawang ganon. Hindi siguro niya naisip ang implication no? Paano kung magreklamo yung mga naunang nagnotaryo? Tama. Di ba? Kaya ako may panawagan dyan sige. Kayo ba ay nagpanotaryo recently or several years ago? Tingnan nyo nga, baka sakaling Pechi Espera din Tingnan nyo muna. Notary Public siya pala sa may gawin, Malati ba o Ermita? Napuntahan ng mga tao ni ni Sendante. Parang nasabi niya gawing Maynila Pero ang nakapirma ang address ay Lopez Street, Ermita, Maynila. Ermita, Ermita. Pero ang nakalagay dun sa Maynila nga. Maynila. Kaya nga doon sa RTC Manila sa kumukuha ng kanyang komisyon, Nelson Pero parang pala nagbibigay. Notarial Commission. Yes, Notarial Commission ang tawag. Nako. Hindi maitatago ito kasi may book number, may page number, may document number. May stamp, may documentary stamp. Tapos may dry seal pa ata yan. Meron. Mahirap itago ito. Kaya kung sasabihin niyang ito ay peke, di ibig sabihin yung agreement na ito ng CHESA at saka nung pribadong kumpanya, pumirma pa ata si Mark Lapid sa panig ng CHESA. Walang kabuluhan yan, Jen. Kung yan sasabihin, attorney, i-deny mo nga ang dokumentong ito? Naku, disgrasya tayo. Sabihin mo, hindi rin ikaw pumirma dyan. At saka dun sa mga liga ng barangay. Bago lang ito, April 2 lang pala. Pumunta ka sa Supreme Court, sabihin mo, hindi rin ikaw ang pumirma dun sa liga ng barangay. Ewan ko kung gaano kadaming reklamong maipapile sa'yo. Well, kasi kung nasa Ermita Nelson yan, marami talagang nagpapanotaryo. Baka lang hindi lang isa o dalawa, tatlo. Hanggang 10 notaryo kada araw. Hindi lang yun, Jen. Halimbawa, yung secretary ang pumirma dito, di ba? Di tatanungin din yan. Ayun. Bakit ka pumipirma? Kaya tama sinong amo mo? Yun. Pagka sinabi si attorney po, nangyari ka, di ba? Hindi mo may tatago yan. Ang pirma bang ito'y sa'yo? Akin po yan. Ba't mo pinirmahan? Bakit mo pumipirma? Sabi ho ni attorney. Di ba? Kaya pala tama yung sabi ni Sendante Marcoleta nung tayo Biyernes. Sabi niya, sige po, palakihin niyo po yan. Palakihin niyo po yung usapin na yan. Pero ako, mamumroblema po kayo dyan. Yun pala ang implikasyon. Kaya pala nabanggit niya yun. Ang totoo nun, yung notaryo nga wala nang halagi Dahil nag-oral na siya, di ba? Nag-oath na doon sa... Nag-oath, tapos meron pa siyang... Blue Ribbon Committee. May Q&A pa doon. Yung transcript ng Senate, sapat na yun para makuha yung... Pinanumpaan pa yun sa harapan ng publiko pa nga Hindi lamang... Kahit itapon mo na yung notary doon. Ang problema, nagsalita pa ng abogado. Yari kayo ngayon. Kasi kung ako, halimbawa, may tao mang kumausap, halimbawa, kaya sabi niya, itanggi mo. Boss, bilang abogado, magiging ang problema ko po dyan kahit wala naman po pinanumpaan na po yan mukhang napilitan din si attorney, no? Na... Hindi natin alam dyan. Ako hindi ko alam kung huwag nating husgahan kung anong circumstansya niya dahil hindi pa siya nagsasalita mula nung i-deny niya yan. Oo nga. Kasi kung ako, Jen, ako yung abogado at talagang alam kong hindi ako yan, dineny ko, hindi ako magsasalita ako, lalabas ako. Diba sasabihin ko, bakit niyo ako pinipilit? Hindi ako talaga yan. Babawiin niya yung kanyang sworn statement kasi naglabas na ng sworn statement di ba? Kasubuan na. Paano yan? Mabigat, doon pa naman, nung araw na yun, nung nagsalita siya, nung naglabas, hype agad sa social media. Na para bang walang silbi yung sinabi at saka ang dating pakakutsaba, si Senador Marcoleta. Na para bang gawa na yung notaryo, gawa na yung salaysay,
pinabasa lang sa kanya. Pinabasa na lang sa kanya. Oo. Kaya ang dating bukod doon sa kino-coach, tapos yung notaryo, kaya sablay si Marcoleta, sabing gano'n. Marcoleta, delikado. Eh, labas nyo ngayon yung abogado. Marcoleta, ipatatawag sa Regional Trial Court. Di ba? Banta ni Marcoleta, ipapadisbar yung abogado. Isa pa raw ipapadisbar ngayon. Oo. Irereklamo pang araw sa sa Ethics Committee kasi namimake ng dokumento. Paano ito po ngayon? Notaryo lang, pepekein mo pa. Paano po ito? Sa dami ng dokumento, pepekein mo, notaryo lang. Apakamura lang ang bayad dyan. Di ba? Ako yun ang kinaawa ko kay Attorney Espera. Kasi kumbaga sabi mo, aminin mo na sa'yo. Sabi mo na, pinakamalaking kita mo dyan, siguro marami kang kliyente. Magkano lang ba notaryo? Pinakamura ata 200, 250. Sabi mo na pinakamahal 500. Sige na, 500 tayo. Ano ha? Nakasampu ka, di 5,000. Siguro maximum na yun, 5,000 kada isang araw. Ay mayroon kang sekretarya, may babayaran ka, may kuryente ka, may kung ano-ano pa, Nelson. Di ba? Siguro ang take home mo na lamang dyan mga 1,000 pesos a day, 1,500. O kung 24 oras kang bukas. Ito ba dyan, ha? 30 mil isang buwan. Ito diba? Doon sa mga nagre-research na mga investigative journalism, bakit hindi nyo ginawa ng story ito? Si attorney. Ba't hindi nyo imbestigahan? Ngayon, Nelson, dahil sa nangyari ito, sa tingin ko, maraming magkakaproblema ng notaryo publiko. Oo, kasi puro ganyan eh. Pero sa kabilang banda, tama din naman. Itama natin talaga. Isang sistema ito na dapat natin maitama. Marami pong ganyan. Iba nga, may kakilala ko mga retired judge pa, Nelson. Kasi retired judge, dahil sa wala na gano'ng ginagawa, naglalagay nilang notaryo sa halip na wala silang pinagkakakitaan. Diba? Kasi ang usapan dyan, Jen, yung dry seal mo, yung bang pinantatak mo, good as pirma mo yun eh. Ayun. Kaya nga, pero ini-initial na lang sekretary, ibig sabihin, ikaw talaga yun. Totoo. Ganun ang agreement dyan. At saka, yan talaga dapat, nagpagawa ng notaryo, sa harapan mo, parang may panunumpa din ata yan Di ba naging issue yan kay Alice Gu? Sabi ko sa iyo nakaraan. Ang problema. Diba? Nauulit-ulit pa pala ngayon. Ayan, at nagiging palasak pa ito. Galit sa'yo lahat ng abogado ngayon. Damay ka. Damay ka pinlasan. Damay yung kabuhayan ng marami, di ba? Naka, pati... Kasi yung iba dyan, mga notaryo naman, mga affidavit of laws, hindi naman mga... Hindi. Karamihan mga deed of sale. Yan, bita ng lupa, sasakyan. Kaya lang tinama pati yung agreement ng TSA. Ganun lang nung... Di ba? Kasi... dapat, ibig bang sabihin, hindi talaga tama, hindi talaga legit yung notaryo na yon? Totoo. Yun ang mangyayari doon. Lalo pa yung mga agreement, bisa may mga side agreement pa nga. Di ba? Yung mismong agreement mo, gagawa pa sila ng side agreement. Pero iba, pinapanotaryo din naman nila yun. Annotation. Yes. May mga pahabol. Yun, ang masakit na katotohanan po sa bagay na ito. Baka yung mga kababayan natin, nanonood ngayon, nagpanotaryo kayo, pakitingnan nyo nga po, hanap-hanapin, kasi baka siya rin na nagpanotaryo. Baka bukas hindi pala problema. Wala palang yan, ha? Wala palang silbi. Kasi tinatanggi ng abogado Yun na nga. Habulin natin siya ngayon, di ba? Kakamot-kamot ngayon siguro siya. Siguro pagkatapos ng programa natin, halongkat yung mga nanonood. Dito nga kami nagpanotaryo. Lalo sa mga taga-Maynila. Ayan. I-check nyo po ninyo. At baka questionin yan Kapag magka-problema doon sa agreement ninyo, saan ba kayo nagpanotaryo? Dinala sa korte. Yan ang senaryo. Halimbawa. Alam na ng korte na dinanay nung makikita ng judge. Dito kayo kay nagpanotaryo? Nako. Alam nyo bang dine-deny niya itong mga notaryo na ito? Ito talaga, bentahan nyo ng sasakyan illegal pala ito. Hindi nakanotaryo. Sino nagnotaryo yan? Ayun po pa. Nako, hindi daw totoo yan Nako po. Ano kang gagawin ng TIESA, Jen? Yan ang gusto kong malaman. Kasi, yan at saka yung government office yan at saka yung kanya kakontrata yung private company. Korporasyon yan. At hindi yan biro-birong agreement. Ayan. At saka yung liga ng barangay. Ayun pa, lalo na yun. Nakapag-desisyon na ata ang Korte Suprema doon, Hindi, nag-file na ng hindi ko alam. Desisyon tapos na yun, kasi natuloy na ang Biscayne natin, Di ba? Oo nga,
Mutin academic na ba na, nangyari na eh. Ang problema dyan, yung motion to ano to eh. Mabigat. Mm. Anyway. Sana ma-interview natin tiyesa, no? Alam, ano bang gagawin nyo ngayon? Hindi, ako hinahanap ko nga yung IBP eh. Yung Integrated Bar of the Philippines. Kasi halos lahat ng mga abogado ngayon, lalo yung mga yun bang naglocal na no? Hindi ka nakapasa ng bar. Ang alam ko, pwede sila magnotaryo, no? Ay, hindi ko alam yan kung... Alam ko pwede eh. Parang... Kasi parang yun ata nagiging trabaho nila. Well, bukod doon sa ikaw ay abogado talaga ha. Pero karamihan doon sa mga nagnonotaryo, yung nagsaawa na sa kate-take ng bar. Ewan ko lang ha, ipakitama niyo po kami. Hindi yata pwede. Kailan talaga, nasa... Abogado ka talaga para makapirma doon? Yes. Kasi di ba hihingi lang ata ng notarial commission doon sa Regional Trial Court eh. Yes. Well, hindi po namin alam kung ano ang mga sistema sa bagay na yan. Pero yun po, dahil sa bagay na yan, ako sa tingin ko maitatama na ang sistema ngayon ng notaryo publiko, Nelson. Pero ito po yan, sanga lamang, Nelson, nang usapin talaga na ang main issue ay may kinalaman po sa flood control anomaly. Ayun nga. Kaya ikaw maniniwala ka na rin, no? Na may naglilihis ng issue. No? Totoo. Pero may ito pinag-uusapan natin, notaryo. Sa halip na magkano ba yung mga nawalang pondo? Sino ba talaga kumuha niyan? Totoo. Diba? At pati ngayon, marami tayong natutunan sa insurance, Nelson, ha? Ako, yun ang maipupuna ko talaga sa insurance, eh. Sa Insurance Commission, yung IC. Dahil po sa Insurance Commission, kung sino man po ngayon ang nangunguna dyan, dahil sa kakulangan po ng kaalaman ng tao sa Insurance Commission, yung mga pulisiyan po ninyo, yun. Ako ngayon ko lang din nalaman kapag sila yung palang independent director, wala kang kinalaman, kundi parang ikaw ang bantay doon sa kumpanya na nire-represent mo. Yes. Yun pala yung ibig sabihin nun. Diba? Una, ewan ko lang, magtanungan tayo sa ating mga kabayan, ilan sa inyo may insurance? Di ba? Kasi ang iba, ayaw naman kumuha ng insurance eh. Yun lang drivers sa sasakyan. Yes. Di ba yung renewal ng driver registration? Kung hindi lang obligadong kumuha ka ng insurance doon, walang kukuha doon, Nelson eh. Di ba? Tama. Yung third party liability, yung TPL, yung po kasi hindi ka makakarehistro ng sasakyan kung wala kang TPL eh. Pero kung hindi mo yan, di ba? Nakakakita nga lang po tayo ng insurance kapag magre-renew tayo ng sasakyan eh. Yung ating rehistro eh. Di ba? Mahina po talagang insurance sa Pilipinas. Totoo. Ang malakas lang yung sapilitan. Yan. Sapilitang insurance. Ako dyan ko pinupuno ang Insurance Commission. Una, hindi kayo lumalabas sa opisina ninyo. Ang balita natin, nag-aabang lang po kayo. Baliktad pa dyan. Dagdagan ko pa. Ang Insurance Commission, ang pinoprotektahan yung mga insurance company. Yan. Hindi yung mga tao. Lalo yung mga may usapin. Para hindi gumana. Alam dyan, ito lang yung bang pagka namatay ka, di ba, merong parang insurance mo rin yan eh. Yes. Yung mga services. Yan. Kasama yan. Pati yung... Ang daming dyan na nagtatayo, tapos pagka lipas na ilang taon, nagsasara. Bakit? Nagdideklara ng bankruptcy? So, paano yung mga na-insured? Wala na. Paano yung nihulog mo? Wala na. Hindi kasi may yung insurance, may mother insurance yan eh. May kinukuhanan ka ng... Ang pipilitin mo dyan, babawiin mo yung sinulog mo, di ba? Pero bakit ko babawiin? Kaya nga ako naghulog, di ba? Ayun na nga. Kasi gusto ko ng kapayapaan ng isipan ng mga maiiwan eh. Totoo. At minsan sa ibang pagkakataon, talakayin natin yan. Kasi ang dami pong... Yung mga negosyo sa Pilipinas, ginawa na hong scam eh. Totoo. Ginawa na, legal na scam. Yun lang business permit. So, bago ka mag-renew, dapat automatic yan eh. May insured ka eh. Kapag, di ba, nasa isang establishment ka, ikaw ay nadulas, na-aksidente, dapat yan may accident insurance yan eh. Yes. Pero wala nagkiklaim, hindi naman alam ng tao eh. Kasi hindi nga kasi sinasabi ng Insurance Commission. Hindi, wala. Walang pakialam ang commission sa mga naka-insure. Ang pakialam nila, yung mga company. Diba? Baka may komisyon.
Ay, totoo. Aminin man nila o hindi. No? So, hindi sa nagpaparatang tayo. Ang gagawin ng mga yan, may nagreklamo, tayong dalawa. Tayo, 5 tayo dito. Nagreklamo tayo sa insurance company. Tatawagan ngayon ng mga taga-insurance commission. Boss, may 5 tao dito, nagreklamo sa'yo. Ganito, ganyan. Di ba? Boss, wag mo na aksyonan yan. Wag mo nang anuhin yan. Ayaw na bahala sa'yo. Tanggapin mo na lang yung reklamo, pero wag mo nang upuan nyo na lang ang... Ayun nga. Di ba? Sa susunod yan po ayusin lang muna natin itong mga Tama. budget sa gobyerno. Susunod itong mga scammer. Ngayon naman, Nelson, lahat na ng scammer yan dyan, ha? Totoo. Ito, napakalawak yan, yung insurance. Ako, unang-una ko pupunahin dyan, yung mga na nanonood po sa amin sa ahensya ng gobyerno, pwede ba palabasin nyo po sa Insurance Commission's Office yung mga pisalis po ninyo at paglabas kayo sa media? Magkaroon man lamang kayo ng information dissemination. May budget pa yan. Diba? Ang laki po ng budget ninyo. Pero... Wala. Iwan ko kung ano nangyayari sa inyo. Ngayon, nalaman natin kapag independent commission, ayun, mantakin mo. Pati si Mrs. Edna Marcoleta na walang kinalaman sa issue, dinawit. Akala tuloy ng iba, nakapuntos. Di ba? Akala tuloy ng iba, nako, puntos na puntos, ang laki na nitong problemang ito. Dawit na talaga siya dito. Delikadesa ito. Yun pa lang nangyari. Isang malaking... Kata. Isang palang malaking... Letter T. Ay, nako. Di pahiya pa tuloy sila ngayon sa pangyaring ito. Minsan po, yung mga bagay na una, kung wala man tayong alam, huwag na natin magdunong-dunungan, di ba? Wala ka nang alam, gusto mo magagaling-galingan ka pa. Lalo ka malulubog eh. Makukumunoy po tayo dyan, ano ha? Kasi pagka may isang A new story to share with your kids. New Kinder veterinary toys. Find them in KinderJoy. Vicks Vapo Drops Lozenges. Its mentholated Vicks vapors help to relieve sore throat and cough. term dyan. May isang term, technical term, jargon, o ano man yan. Wag mong ipapasok yung alam mong meaning niya. Ganon? Oo. Kasi ang akala mo, uy, may are, di ba? Yun na nga. Pagka may dalawang salita, yun eh. Pagka dalawang magkaiba ng meaning nun eh, di ba? Pagka may dalawang salitang magkatabi, at hindi mo alam ang meaning, wag mong pangahasan. Wag mong pangahasan na bigyan ng meaning yung isa at bigyan nyo ng meaning isa. At sabihin mong ito ang meaning niya. Nako. Ipagkakamali natin pala yan. Ano? Totoo. Magbumuka tayong ano yan. Og. Tapos titindigan mo. Feeling mo ikaw pa magaling. Titindigan mo, magiging tangka naman. Yun na nga. Ay, nako. Kaya kami dito sa palatuntunan, tayo Nelson, hindi kami mahihiyang sabi sa naku, hindi ho namin kabisado yan eh. Tsaka hindi natin dinidiscuss kung hindi natin alam. Tsaka sasabihin natin sa kanila, hindi po namin kabisado yung bagay na yan, pasensya na kayo. At tsaka kung gusto mo lamang ipit, wala ka ng basihan, di ba? Totoo. Tumahimik na lang tayo. At saka hindi naman trabaho ng media mang-ipit eh, kang ini-interview. Kasi tayo, ang natutunan natin, magtanong ka, siya sumagot, at taong bayan na magpapasya kung tama ba o mali yung sinasagot sa iyo ng ini-interview, kinakapanayam mo. Di ba? Yan po ang practice. Ngayon, may naiba at ang mga ginagawian. Iba kasi yung motibo. Ganon. Sa simula pa lang, iba. Iba na. Ipitin mo. O kaya naman sa asarin mo, ha? Palabok. Nauwi tuloy sa personal. Yun na nga. Pagka gano'n, na wala ka na maibuga. Halata pupuntahan mo, personalan Yun na nga. Hindi mo maganda, pangit. Diba? Napunta ka na sa bak, na problema nun. Teka lang, may problema din ata ako sa... Diba? Ay, nako. Talaga naman. Ganun pa man, binabati natin si Kuya Eman Madrasa. Kuya Eman, salamat na marami sa pagsubaybay mo sa ating palatuntunan. Alangan yung oras na son eh. Ito, mag-DIY sa tayo. Tamang-tama po ito. Mga kababayan, wala nang kailangan pang puntahan o lapitan. Dahil may zero balance billing na. Opo, libre ang serbisyo sa basic accommodation ng DOH Hospital. Kaya wala na pong babayar ng pasyente. Panoorin natin ang kampanyang ito ng DOH tungkol dito.
Bayad sa check-up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat. Abot sa langit, nagpapasalamat. Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Marami pong salamat, DOH. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. There are still too few women working in science. Less than 30% of researchers are female. Men have it easier building careers. Women still have to overcome